Magandang araw sa ating lahat. Sa kasalukuyang panahon, kapansin-pansin ang mabilis na pagbabago sa paraan ng paggamit ng ating wika, lalo na sa mga kabataang aktibo sa social media. Marami sa kanila ang gumagamit ng pinaghalong Ingles, Filipino at mga bagong likhang salita bilang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na komunikasyon. Dahil dito, may ilang akademiko at tagapagtaguyod ng wikang Filipino na nangangamba na maaaring makaapekto ito sa kalinisan at pamantayan ng ating wika. Sa presentasyong ito, susuriin ko ang mga sitwasyong ito gamit ang mga teoryang tinalakay sa Unit 1 at Unit 2, particular ang katangiang dinamiko ng wika, ang semiotic theory ni Sasua, ang communicative competency ni Del Hymes at ang mga konsepto ng linguistic power at hegemony. Layunin nitong ipakita kung paano nauugnay ang pagbabago ng ating wika sa komunikasyon, kultura at kapangyarihan sa lipunan. Para sa unang katanungan, ang wika ay dinamiko, ibig sabihin ay patuloy itong nagbabago at umaangkop sa pangangailangan ng gumagamit nito. Dahil nagbabago ang ating lipunan, teknolohiya at kultura, natural lamang na nagbabago rin ang paraan ng paggamit ng ating wika. Ayon kay Ferdinand de Sasua, ang wika ay binubuo ng signifier o anyo ng salita at signified o konseptong kinakatawan nito. Ang ugnayan ng dalawa ay arbitraryo o napagkasunduan lamang ng mga gumagamit ng wika. Dahil dito, maaaring magkaroon ng mga bagong salita, bagong kahulugan at bagong paraan ng pagpapahayag depende sa pangangailangan ng isang komunidad. Halimbawa, ang mga salitang tulad ng core memory, Cringe at yarn ay nagkakaroon ng bagong kahulugan sa social media dahil ito ang napagkasunduang gamit ng mga kabataan. Hindi ito kakaiba sa kasaysayan ng Filipino dahil marami ring salitang ginagamit ngayon na dating hiram o bago lamang sa nakaraang panahon. Sa makatuwid, ang paghahalo ng Ingles, Filipino at mga bagong salita ay isang natural na bunga ng pagiging dinamiko ng ating wika at ng proseso ng paglikha ng kahulugan sa loob ng isang komunidad. Pangalawa, ayon kay Del Hymes, ang mahalaga sa komunikasyon ay hindi lamang sa pagsunod ng tuntuning panggramatika, kundi ang kakayahang gamitin ang wika nang naaangkop sa iba't ibang sitwasyon. Ito ang tinatawag na communicative competence. Sa kaso ng mga kabataan, hindi nila sinisira ang wika. Sa halip, ipinapakita nila ang mataas na antas ng kakayahang pagkomunikasyon dahil alam nila kung kailan, saan at kanino gagamitin ang partikular na rehistro ng wika. Halimbawa, sa social media ay gumagamit sila ng mga terminong nauunawaan ng kanilang kapwa kabataan upang maging mas mabilis, epektibo at relatable ang komunikasyon. Kadalasan, kaya rin nilang magpalit ng rehistro depende sa sitwasyon. Maaari silang gumamit ng informal na lengguwahe sa TikTok o X, ngunit gumamit ng mas formal na Filipino o Ingles sa paaralan, opisyal na dokumento o profesional na usapan. Ang kakayahang ito ng pag-aangkop sa wika ng konteksto ay isang malinaw na patunay ng communicative competence at hindi ng pagkasira ng isang wika. Para naman sa panghuling katanungan ay ipinapakita ng sitwasyon ang tunggalian ng kapangyarihan sa wika. Ang mga nakatandaang akademiko ay may institusyonal na kapangyarihan dahil sila ang may karaniwang impluwensya sa edukasyon, pananaliksik at ang mga opisyal na pamantayan ng ating wika. Dahil dito, sila ang mas madalas na nagtatakda kung ano ang tinuturing na tama o pamantayan. Samantala, ang mga kabataan ay may ibang uri ng kapangyarihan. Ang kapangyarihang kultural at digital. Sa pamamagitan ng social media, sila ay nakakalikha at nakapagpalaganap ng mga bagong salita at ekspresyon na mabilis na tinatanggap ng kanilang henerasyon. Makikita rito ang mga konsepto ng linguistic hegemony kung saan sinusubukang panatilihin ang dominanteng grupo ang kanilang pamantayan sa paggamit ng wika. Ngunit ipinapakita rin ng mga kabataan na ang wika ay hindi lamang pag-aari ng mga institusyon, kundi ng buong komunidad ng mga gumagamit nito. Dahil dito, nagkakaroon ng negosasyon at tanggalian kung sino ang may kapangyarihan na magtakda ng mga anyo at kahulugan ng wika sa kasalukuyang panahon.
Sa kabuuan, ang paggamit ng mga kabataan ng pinaghalong Ingles, Filipino at mga bagong salitang umuusbong sa social media ay hindi simpleng pagkasira ng wika. Ito ay patunay na ang wika ay dinamiko, nakabatay sa panipunang paglikha ng kahulugan at nagpapakita ng mataas na communicative competence at nagsisilbing larangan ng tunggalian at pagbabago ng kapangyarihan sa lipunan. Higit pa rito, ipinapakita ng ganitong phenomenon ang kakayahan ng mga kabataan na umangkop sa mabilis na pagbabago ng ating teknolohiya at kultura sa digital na panahon. Sa pamamagitan ng malikhaing paggamit ng wika, nakabubuo sila ng mga bagong identidad, napapalawak ang kanilang paraan ng pakikipag-ugnayan at naipapahayag ang kanilang mga pananaw at karanasan sa mas epektibong paraan. Bagamat may mga hamon itong dulot sa pagpapanatili ng mga tradisyonal na tuntunin ng wika, mahalagang kilalanin ang pagbabago ay likas na bahagi ng pag-unlad ng anumang wikang buhay. Sa halip na ituring itong banta, mas makabubuting unawain ito bilang isang manifestasyon ng pagkamalikhain, pakikibagay at patuloy na ebolusyon ng komunikasyon sa makabagong lipunan. Sa ganitong pananaw, ang wika ay nananatiling makapangyarihang kasangkapan sa paghubog ng ating kultura, pagkakakilanlan at ugnayang panlipunan ng kasalukuyang henerasyon.